I want my family to be safe, Natalie. Sumunod si Marcos kay Natalie nang tumuloy ito sa malawak na bakuran. I'd give them to you, Marcos. Babawiin natin si Bella at ang mga anak mo, but I wonder what would happen after we take them back. Tingin mo ba hindi sasabihin ni Garrett ang mga nalalaman niya kay Alexandra? He would probably insist to make her remember their past. Humugot ng malalim na hininga si Marcos. Alam niyang may posibilidad na pagdudahan na siya ngayon ni Bella, pero hindi yun ang priority niya. Gusto niya lang mabawi ang mag-iina at makaalis ng Sicily, saka na siya hahanap ng solusyon sa mga problemang kakaharapin nilang magkasama. Mahihirapan si Bella na maalala si Garrett dahil hindi naging magandang huli niyang mga alaala sa gagong yun. Kaya bago pa tuluyang bumalik ang alaala ni Bella, kailangan mabawi na natin sila. Aalis ako kagad, dediretso kami ng Germany, o sa Iceland, o kahit sang lugar na malayo kay Garrett. Frustrated niyang saad. Hindi ka kasi sa akin kagad nakinig. Kung umalis sana kayo nang sinabi kong nasa Sicily si Garrett, hindi sana to nangyari. Tatapatin kita, Marcos. Mariin na tumitig ang babae sa kanya. May madilim na emosyon ng mga mata nito. Hanggang ngayon, nararamdaman ko, mahal pa rin ni Garrett si Alexandra. Her voice wavered. Hindi ko siya napalitan. Nagtagis ang bagang ni Natalie at napaiwas ng tingin. Hindi kailanman. Dahil ang lintik na Alexandra na yan, kahit patay na sa isip nating lahat, hindi pa rin nilubayan si Garrett. Itinikom ni Marcos ang kanyang bibig, napaiwas siya ng tingin nang makitang pumatak ang luha ni Natalie. I don't know about your relationship with Garrett. Maayos kami ni Bella bago nang gulo yung asawa mo, sagot niya. Naniniwala siyang kung hindi dahil sa panggugulo ni Garrett, hindi sana magkakaganito ang sitwasyon nila. Malaki ang tiwala sa kanya ni Bella, mahal nilang isa't isa at masaya sa kanilang pamilya. Kompleto na, wala na silang hihilingin pang iba, kung hindi lang sana ng gulo ang gagong si Garrett. You made her fall in with you? Patuyang tanong ni Natalie. O baka akala niya lang na ikaw ang gusto niya dahil hindi niya maalala kung paano siya naging baliw kay... Shut up! Shut up! He suddenly lost control. Mapaklang natawa si Natalie. Kinagat nito ang ibabang labi habang naiiling na tumingin sa kanya. Alam mo, pareho talaga tayo. Hindi natin kayang tanggapin na hindi natin makukuha ang mga taong gusto natin. Sa maayos na usapan. Mabuti na lang talaga pareho tayo. We understand each other. So we work with each other. Ganito ang gagawin natin, Marcos. Ipinilig bahagya ni Natalie ang kanyang ulo at matamang tinignan ang lalaki. This would be our last chance. Pareho tayo maglalaho kasamang kani-kaniya nating pamilya. Itatakas mo si Bella. Babawiin ko si Garrett. Pagkatapos nito, hindi na tayo magkikita. Hindi na tayo mag-uusap. Bahala ka na sa buhay at bahala na rin ako sa sarili ko. How about our flight to another country? Mariin niyang tanong. Hindi siya gaanong maimpluwensya sa bansang ito. Oo, at may kakayahan siyang umalis ng Sicily. Pero hindi agad-agad. Sort that out. That's your problem now. Tumalikod si Natalie at bumalik sa loob ng mansyon. Siya naman ang naiwang tulala. Shit, nasanay siya sa ilang taon nilang pagtatago ni Alexandra na tumutulong si Natalie. Nasanay siyang mas madaling magtago kung tinutulungan siya nito. Inihilamos niya ang kamay sa kanyang mukha. Pero mas mabuti na yon. Wala nang magdidikta sa kanya. Wala nang mag-uutos ng kung ano-ano. Malaya na siyang makakakilos ayon sa kanyang plano. Pagkatapos nito, hindi na niya hayaan na may makahanap pa sa kanilang muli. Samantalang nasa SUV van na si Alexandra, Athena at Damon. Nasa harap naman nakaupo si Garrett, katabi ang driver. Sa kanilang likod ay may isa pang itim na sasakyan na naka-convoy. Meron din sa harap. Hindi na sila nakapag-usap ng maayos ni Garrett dahil biglaan na plano nitong paglipat sa kanila. Are we already going home, Mama? Marahan na tumaas ang tanong ni Athena. Hinaplas niya ang buhok ng batang babae at dahan-dahang umiling. Not yet, baby. We're just moving to another place. Why are we doing this, Mom? Where is Daddy? Is he not coming with us? Nag-aalalang tanong ni Athena. Parang may tumuturok na maliliit na karayom sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang malungkot na mga mata ni Athena. Hindi niya masagot ang anak. Hinila na lamang niya ito't niyakap.
Sobrang bigat para sa kanya na kahit siya hindi alam kung paano pa ipapaliwanag ang nangyayari sa mga bata. Alam niyang naguguluhan ngayon ang kambal. Ganon din siya. Pero kahit paano, umaasa siyang magiging maayos din ang lahat. Ilang minuto ang lumipas nang dumaan sila sa isang mataas na burol. Hindi na pamilyar ang lugar sa kanya dahilan para kabahan siya. Where is he taking us? Nagtataka niyang tanong. Saktong lumingon si Garrett sa kanila. Medyo madilim ang ekspresyon ng muka. Malapit na tayo. You'll be safe here, ani Garrett. Ilang minuto pa, narating din nilang tuktok ng burol. Natanaw niyang mataas na pader at ang malaking gate. Binuksan niya ng mga tauhan at pumasok naman ng kanilang SUV. Umikot sa may rotonda ang sasakyan bago dumiretso sa may garahe. Naunang bumaba si Garrett at binuksan ang pinto ng SUV. Why are we here? Tanong niya kaagad na mabuksan itong pintong sasakyan. Inabot ni Garrett ang kamay ni Damon na kaagad naman tinanggap ng batang lalaki. Naunang bumaba ang kanyang anak. Sumunod siya at inabot naman niyang kamay ni Athena. Bumati sa kanyang paningin ng malaking mansyon. Doble ang laki nun kumpara sa kanilang tahanan. Why are we here, Mr. Verado? Baling niya ng tingin sa lalaki. We have to stay here. Mas ligtas kayo dito ng mga bata. For the meantime, dito muna kayo habang inaayos kong problema. What do you mean by that? Kabado niyang tanong. Garrett, mula sa marmol na hagdan ng mansyon, bumaba si James kasama ang dalawang goons nito. Agad yumakap sa kanyang bewang si Athena nang makita mga lalaki. Nagbaba siya ng tingin sa anak at hinaplos ang buhok nito. It's fine, Athena. Marahan niyang saad. Those were the bad guys. Sumbong ni Athena nang maalalang mukha ng mga kasama ni James. Nilungon niya si James at ang dalawa pang lalaki. Matatangkad at malalaki ang katawan. Nakasuot niya sila ng itim na t-shirt, pinatungan ng itim na leather jacket at black faded jeans. Mukha silang hindi mapagkakatiwalaan at parang gulo lang ang dala. Can you send them away? Natatakot ang bata. Malamig na sabi ni Garrett nang mapansin si Athena. Kumunot ang noon ni James pero sumunod din naman to. Umalis ang mga kasamang lalaki. Dumiretso sila sa kani-kanilang post. Napansin ni Alexandra na marami ang nagkalat ng mga tauhan at mukhang may kanya-kanya ng pwesto sa pagbabantay. Is this really necessary? What are we doing here? Humarap sa kanya si Garrett. Lumamlam paunti-unti ang ekspresyon ng mukha nito. Mula sa malamig na ekspresyon, naging malambot yon. Pumasok muna tayo at sasagutin ko lahat ng tanong mo. Hindi na hinintay ng lalaki na sumagot siya. Nag-squat ito at binuhat si Damon. Let's go inside, Damon. Maingat na sabi ni Garrett sa batang lalaki. Lumingon si Damon sa kanya. Magkasalubong ang kilay nito at nagtataka sa nangyayari. Mom, we're going to follow. Napipilitan siyang ngumiti para papanatagin ang loob ng kanyang anak. Nagbaba siya ng tingin kay Athena at hinawakan ang kamay nito. Nakasimangot naman ang batang babae. I don't want to go inside, Mom. Those were the bad guys. Pagmamaktol nito. Athena, pinisin niya ang kamay ni Athena. Nilingon niya saglit si James at nakitang sumunod na ito kay Garrett. Ngunit tumigil ang dalawa sa marmol ng hagdan na mapansing hindi naman sila sumusunod. They are not the bad guys, okay? They won't hurt us. I won't let them hurt us. Pangako niya sa malumanay at nanghihikayat na tinig. Why are we even here? I thought we're already going home. I miss Dad. I want to see Dad, Mommy. Pagsusumamo ni Athena. Upang mag-level ang kanilang tingin, nag-squat siya sa harap ni Athena at huminga ng malalim. I'm sorry, Athena, but we can't see Daddy for now. Why not? Nagsalubong ng kilay ni Athena. Ngayon ay magkamukha na sila ni Damon dahil sa pagkairita ng batang babae. Hinaplos niyang pisngi ni Athena. Because Daddy has still something to do, so we can't see him now. But we'd see him tomorrow or maybe the next other day. Ngumuso si Athena. Nag-iwas ito ng tingin at pinag-cross ang dalawang kamay. Fine, napipilitan itong sabi. Tila sumusuko dahil hindi kayang makipagtalo. Iyakap niya ang batang babae. Gusto niyang humingi ng pasensya dahil ang laki ng pagkukulang niya ngayon bilang ina. Hindi niya maibigay ang maayos at ligtas na buhay sa kanyang mga anak. Natili naman ang tingin ni Garrett sa mag-ina. Nakita niyang nakasimangot si Athena at tila may hinihingi hindi maibigay ni Alexandra. Magkamukha sila, then magkamukha naman kay ni Damon. Kailangan pa ba ng DNA test? Parang nananalamin lang naman kayo. May hinangtura ni James.
Binalingan niya ng malamig na tingin si James. Para saan ang DNA test? Para maging pruweba na kanya si Athena at Damon, hindi kay Marcus. Nang ibalik niya ang tingin kay na Alexandra, nakita nilang naglalakad na ito at hawak si Athena. Muli siyang naglakad papasok ng mansyon para sumunod na sa kanila ang mag-ina. How's the other location? Tanong niya kay James. I already prepared it just like we planned. Sagot ni James. Nang makapasok sila sa mansyon, bumati kaagad sa kanilang paningin ang malaking sala. Ibinaba niya sa mahabang sofa si Damon. Where are the maids? In the kitchen. But por favor, senyor, they don't understand other language than Italian. Kaya kung may utos ka, ang batang maid ang tawagin mo. Si Grace. She understands English. Grace, tawag ni James. Mula sa isang sulok, mabilis na lumapit ang isang medyo bata pang katulong. Saktong dumating na rin si Alexandra kasama si Athena. She's the only maid who understands English in this household. Imporma ni James. Good morning, sir. Good morning, madam. Bati nito sa kanila. Good morning. Bati pabalik ni Alexandra. Nagbaba ng tingin si Grace sa dalawang bata na nakuryosong nakatingin sa kanya. Oh, the twin looks like their father. They almost copy the senior's features. Natutuwang sabi ni Grace na nagpatigil kay Alexandra. Napatikim naman si James at parang nabulunan. Hindi niya inaasahan na ganong kadirektang sasabihin ng katulong ang bagay na yon. Unti-unting binalingan ng tingin ni Alexandra si Gareth. Nagtama ang kanilang tingin. Hindi siya komportable sa sinabi ng katulong. Oh, they're not his children. They're mine alone. Sagot ni Alexandra para itamang katulong. Napawi ang ngiti at galak sa mga mata ni Grace. Nabiti ng tuwa nito at kapagkaraan ay napalunok. I'm sorry, madam. I'm sorry. Hinging paumanhin nito. Where's our room? Pilit binaliwala ni Alexandra ang pagkakamali ng katulong. Ngayon ay binalingan na niya ng tingin si James. Second floor, at the end of the corridor. Sagot ni James sa formal na tono. Dadalhin ko lang mga bata doon. Mag-usap tayo pagkatapos, Mr. Virado. Saad niya sa lalaki. Hinawakan ni Alexandra ang kamay ni Athena at lumapit kay Damon. Let's go to your room. Pilit siyang ngumiti kahit pa nakita niya nagtataka si Damon. Hinawakan niya sa isang kamay si Damon at sabay-sabay silang lumakad na mag-iina sa engranding pinto. Sinundan ng tingin ni James at Gareth ang mag-iina. Napailing si James na medyo malayo na sila. I think she still couldn't accept the possibility that those kids are yours, komento ni James. Kailan lalabas ang DNA result ni Damon at Athena? Mahina niyang tanong. Mamayang gabi o baka bukas ng umaga. But I requested an immediate result from the same hospital where I tested Alexandra's DNA. Would you tell her right after you get the result? May bahid ng pag-alala sa boses ni James. Alam nilang parehong hindi pwedeng biglain si Alexandra, lalo pat masela ng kondisyon nito. Pakiramdam ko. Nauubusan ako ng oras, James. Mahinang tura ni Gareth. Alam kong pilit na babawiin ni Marcos ang mag-iina ko. Hindi ko pwedeng hayaan na lang yun. Ilalaban ko sila. May diin yung saad. Pero kung ganitong sitwasyon ni Alexandra, tingin ko wala talaga akong laban. She was brainwashed by that goddamn Hidalgo. Naupo siya sa sofa at kagad na ikinuyom ang kanyang mga palad. Kaya sila humanap ng mas pribado at secluded na lugar ay para mapaigting ang seguridad ng kanyang pamilya. Ramdam niya nagpaplano na laban sa kanya si Marcos at pilit itong kukunin ang kanyang mag-iina. Mahirap para sa kanya ng kinikilalang ama ni Damon at Athena ay si Marcos. Mahirap na kailangan niyang magbingi-bingihan sa paghahanap ng kambal sa lalaking yon. Hindi niya kayang itago na lang ang katotohanan. Alam niyang delikadong aminin agad lahat kay Alexandra. Ang mga dapat nitong malaman, lalo pat may sakit ito. Pero hindi niya kayang tiisin na lang na nahihirapan at naguguluhan ng mga bata. At least, I wanna make it clear that Athena and Damon are mine. What should we do then? Mahinang tanong ni James. Sumunod lang tayo sa plano. I want my family to be safe, James. Sa akin na sila ngayon, hindi dapat sila makuha ni Marcos. Tingin mo mahuhulog siya sa bitag na inihanda mo? I'm hoping that things will go according to our plan. Umaasa niyang sagot. Saglit na nag-isip ang lalaki, pagkaraan ay huminga ng malalim si James. How about Alexandra? What would happen to them after this, Gareth? Nagangat na tingin si Gareth sa kaibigan at malalim na napabuntong hininga. Kapag matapos na to, lahat babalik kami ng Pilipinas. She will live with me and I will ask them chance to prove myself again.
I want to win them, James. 5 taon ang nasayang. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataon na meron ako ngayon. I don't think that would be easy, Garrett. Ani James. It wouldn't be easy, but it would be harder for him to live without Alexandra and his children. And rather fight for my chance than lose them. Sagot niya. Naupo si James sa mahabang sofa, sumandal to tumingin sa kawalan. You know, sometimes I think it's quite unfair for Alexandra. Maayos naman ang buhay niya nang wala ka, tapos ngayon magiging magulo ulit dahil babawiin mo siya. I'm your friend, and I would support you with your decision if you want to take her back, but at least be gentle to her. May sakit si Alexandra at kung ipipilit natin sa kanya mga gusto mong mangyari, baka hindi niya kayanin. Natahimik siya sa sinabi ni James. Maayos ang buhay ni Alexandra nung wala siya. Nagtagis ang kanyang bagang. Somehow, he couldn't deny that. Nakita niyang malaking ang pinagbago ni Alexandra. Sa pananamit, pananalita at pagdala ng sarili. Ramdam niyang parang ibang tao na ito nang una niyang makitang babae agad na bumalik sa kanyang mga alaala nila. Mas mainhin, mahihiyain at reserved si Alexandra noon, but she's bolder, braver and stronger now. What if she wouldn't recognize me anymore? Napaisip siya kaagad kung anong magagandang alaala sa kanya ni Alexandra. Binalikan niya lahat. Simula na magkakilala sila, nangalukin niya ito ng pakasalan siya para may maiharap siyang babae sa kanyang lolo Milandro. Hanggang sa magsama sila, wala siyang partikular na maalalang maganda, maliban sa huling beses na nagkasama sila noong nasa rest house sa isla ng Palawan. Those days were our golden memories. Parang may tumusok na sibat sa kanyang dibdib. Tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa at agad siyang dinalaw ng konsensya ng maalalang pagkatapos ng masaya nilang pagsasama sa isla ay nauwi rin sa isang malaking trahedya. What should I do now? Shit! Bumalot ang frustrasyon sa kanyang sistema. Lumingon sa kanya si James. Kung magiging maayos ang plano natin ngayon, hindi tayo mahihirapan. Pero kung hindi, kailangan natin gumawa ng mas magandang plano. We have to capture Marcos Hidalgo alive. Babalik tayo ng Pilipinas. We have to take her back where it all started. Sagot ni James. Let's take it slow, Garrett. I know you're growing impatient, but we cannot do this our way. It's always Alexandra's way now. Kapag mahuli ng mga tauhan ko si Marcos, isasama natin siya sa Pilipinas. He has to pay for all his wrongdoings. Kailangan din natin siyang mapaamin kung sinong kasabwat niya. Kung hindi ko lang naisip na matatakot ang mga bata kapag nakita nilang kinakaladkad ang gagong yun, na secured na sana natin at hindi nakatakas. Puno ng puot niyang saad. Siyang nagutos kay James na unang kunin ng mga bata at agad na dalhin sa hotel para masiguradong kaligtasan nito. Habang humahanap pa sila ng warehouse o lumang bahay na pwedeng pagdalhan kay Marcos Hidalgo, hindi niya naisip na may paraan pa palang lintik na Hidalgo na yon para makatakas sa kanila. We can't blame anyone now. Tumayo si James na makitang pababa na ng hagdan si Alexandra. If you want to take my advice, don't trigger her memory yet. Don't confuse her now. Wait until we take her back to the Philippines. May hinangturan ng lalaki sa kato naglakad paalis. Natanaw ni Alexandra ang likod ni James. Palabas na ito ng mansyon kaya madali siyang naglakad papunta sa salat na abutan doon si Garrett. May kakaibang emosyon na naglalaro sa mga mata ng lalaki na magtama ang kanilang tingin. He looks confused, lost and uncertain. Hindi niya alam kung bakit ganun ang mga emosyon ng kanyang nakikita. Nasa kwarto na si Athena at Damon. I want us to talk, wika niya ng makabawi. Sa sandaling pagkalunod sa emosyong nakita, sure, matamang sagot ng lalaki. Tinignan niya ang malaking espasyo sa tabi ni Garrett. Hindi siya sigurado kung mauupo ba siya o mananatiling nakatayo para panatilihin ang distansya sa pagitan nila. Sa huli, nilabanan niyang kaba at pagkailang, naupo siya upang magpantay ang kanilang tingin. Where is Marcos? Iyon kaagad ang tanong na pumasok sa kanyang isip. Nakatakas siya. There's an underground tunnel in your house. Doon siya dumaan, sagot na lalaki. Kumunot ang kanyang noo. Tunnel? What tunnel? Naguguluhan niyang tanong. Matagal ng tunnel sa mansyon. Siguro pinagawa ng dating may-ari para kung sakaling kailangan tumakas ay may madadaanan. Marcos discovered the tunnel and that's where he escaped. Umawa ang kanyang bibig. Hindi niya kailanman nalaman na may tunnel sa ilalim ng kanyang mansyon. Where is he now? Hinahanap pa rin siya ng mga tauhan ni James.
Kaya kailangan kayong ilipat sa mas ligtas na lugar. I'm sure he's coming for you and the kids. Babawiin ka niya at nagpaplano na siyang gawin yon. Pinanatili ni Garrett ang kalmadong ekspresyon. Kumurap naman ng ilang beses sa Alexandra. Hindi niya gaanong maunawaan kung gaano kadelikado ngayon ang sitwasyon. We already talk about this, right? Sinabi ko nang ayaw ko sana masaktan siya kung sakaling madakip ng mga tauhan mo, Mr. Virado. Nanginig ang kanyang boses dahil alam niyang may posibilidad na manlaban si Marcus. Nakilala niya si Marcus bilang isang mahinahon, malalahanin at compassionate na lalaki. Kahit pa noong hindi pa gaanong maayos ang relasyon nila, naging maunawain ito sa kanya at inalagaan siya. Ayaw niyang suklian ng karahasan ng kabutihan nito sa kanya. Natahimik siya. Saglit siyang nawala at bumalik sa mga alaala nilang dalawa ng lalaki. Bakit ganoon? Bakit ang dali para sa kanya na iwanan na lang ng ganoon si Marcus kahit pa 5 taon din silang nagkasama? Siguro dahil sa 5 taon na yon, kalahati lamang ng kanyang tiwala ang nakuha nito. Nanatili ang pagdududa sa kanyang puso at hindi lubusang pinagkatiwala ang sarili sa lalaki. Huminga siya ng malalim. Is my husband a dangerous person, Mr. Virado? Marahan niyang tanong. Mariin ang pagkakatitig ni Garrett kay Alexandra, parang pinipigang kanyang puso sa simple nitong tanong. He's not your goddamn husband. His mind whispered. I don't know yet, sagot niya. Pero bago ka mawala, napunta ka muna sa mga kidnapper. They are asking for a ransom and kumulat ang kanyang noo. And your family is willing to give them how much they would ask hanggang sa hindi na sila makatanggap ng tawag galing sa mga kidnapper. Mayroon ng rescue operation para sa'yo. Then they found the dead body. Pilit niyang ginagawang neutral ang tono ng kanyang boses kahit sobrang hirap gawin yon. Nagsalubong ang kilay ni Alexandra. And they believe that it was me? Tanong niya. Marahang tumango si Garrett. The DNA result matched your DNA.